Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Salamat sa kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Kaligtasan na pinatunayan niyo, hindi lamang dito po sa Biblia, kundi sa pamamagitan ng inyong ginawa sa krus. 2,000 taon na po ang nakakaraan, kayo po ang namatay sa halip namin. Kayo ang umako ng lahat naming mga kasalanan. Sa pamamagitan po ng dugo na tumigis sa inyo sa krus, tiniyak nyo sa amin ang walang hanggang katubusan ng aming mga kasalanan. Kinagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan, kaya mula po sa aming puso, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa Panginoon sa pinakadakilang biyaya na ipinagkaloob nyo po sa amin, ang kaligtasan po ng aming kaluluwa. Salamat din po sa napakagandang iglesia, kung saan nyo po kami patuloy na ginagabayan, tinuturuan at inaalagaan, hanggang sa magbago ang aming buhay at magamit kami bilang instrumento sa pangangaral ng Ebanghelyo. Panginoon, patuloy po naming dinadalangin ang mga paparating na Bible seminar simula Lunes sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Pagkalooban niyo po ng karunungan lahat ng mga mangangaral at nawa maipangaral po nila ang napakagandang balita at umaasa po kami na this week marami uling kaluluwa ang maliligtas. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ang inyong mga minamahal na mga anak ay nagtipon-tipon pumuli, una upang matuto ng inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami ngayong araw na nawa ang banal na Espiritu ang gumabay sa aming puso at isip habang pinapakinggan ang salita ng Diyos. Ipaunawa niyo po ang inyong banal na kalooban at hari nawa pagkatapos po naming maunawaan ito ay magkaroon po kami ng pusong sumunod upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa aming buhay. Hiling ko rin po, Panginoon, na sa pamamagitan ng words of God ay patuloy niyo pong aaliwin ang puso ng mga kapatiran. Nawa, patuloy silang magkaroon ng kaligayahan at pusong nagpapasalamat upang makapagpatuloy lamang po sila sa sincero at tapat na buhay Kristyano. Hiling ko rin po, Panginoon, na nawa, ilapit niyo po ang aming puso sa bawat isa habang kami po ay nag-share ng fellowship at nawa mas mapatatag ang ugnayan ng mentor-mentee churches sa region na ito at magkaisa po kami upang mas maraming tao ang maligtas sa rehiyon namin. Umaasa rin po kami, Panginoon, na patuloy na lalago ang pananampalataya ng bawat isa at habang hinihintay po namin kayo, ay makapagbigay kami patuloy ng kaluwalhatian para po sa inyong banal na pangalan. Hiling ko rin po, Panginoon, sa mga sandaling ito, ilagay niyo po sa aking bibig, maipangaral ko lamang ang salita ng Diyos, akma sa pangangailangan ng bawat isa, at magbibigay ng inspirasyon upang patuloy po naming mahalin ka at paglingkuran ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin, bagong tipan. Aklat ni Mateo, chapter 27. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, kapitulo 27, chapter 27, verse 55 at verse 56. Mateo, chapter 27, verse 55 and verse 56. Ito po ang salita ng Diyos. Basahin po natin 55 and 56. 3, 2, 1. At marami ding babae roon na nakatanaw mula sa malayo na sumunod kay Jesus buhat sa Galilea na naglingkod sa Kanya. Kasama sa mga iyon si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at Jose, at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. Uli po magandang umaga po sa inyong lahat. At ang ibabahagi ko po sa inyo ay ito pong talatang matatagpuan po natin dito po sa Matthew chapter 27, verse 55 and verse 56. At ang sermon title po natin ngayon, Let Us Serve the Lord. Paglingkuran natin ang Panginoon. Ang buong Matthew chapter 27 ay pwede po nating hatiin sa 4 na bahagi. Ang unang bahagi ay ang paglilitis sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, pagpapahirap sa Kanya. Pangatlo, pagpapako sa Kanya sa krus. At pang-apat, paglilibing. Kaya 4 na P. Ito pong ating binasa, ito po yung tagpo na nakapako ang Panginoon sa krus. At sabi dito, mula sa malayo nakatanaw ang maraming mga kababaihan. Sino ang mga ito? Sila po na naglingkod sa Kanya, sumama at naglingkod sa Kanya. Kaya hanggang sa kamatayan ng Panginoon, maraming mga babae na talagang sinubaybayan siya. At ito po, it really touched my heart, kaya ginawan ko po ng sermon.
At sa sermon ko po ngayon, gusto kong tularan po ninyo ang mga babaeng ito na hanggang sa kamatayan ng Panginoong Hesus ay nakamasid sila at sabi, inacknowledge sila dito, sila raw na mga sumunod at naglingkod sa Panginoong Hesus. Kaya ang pag-uusapan po natin ay ang paglilingkod sa Panginoong Hesus. Kapag naligtas po ang isang tao, may isang magandang tanong sa kanyang puso. Ano po yung tanong na yon? Awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Part po ng pagkaunawa ng biyaya ng Diyos ay ang kagustuhang suklian ito. We receive love and therefore we love. At part ng pagmamahal po natin ay ang paglilingkod sa Diyos. Pag gusto mong maglingkod, maraming sakripisyo. Kaya minsan, hindi ito alam ng mga kapatiran kasi kalakip ng paglilingkod, kailangan po talagang magbigay ng effort, ng time, ng sacrifice. Kaya natatakot po yung ilan na maglingkod. Pero ngayon po, i-encourage ko po kayo na maglingkod sa Panginoon. After 6 months hanggang 1 year dapat naghahanap na kayo ng kung papaano po kayo maglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon, ang point ng sermon ko, what are the benefits of serving yung ating Panginoong Hesukristo? Sa ating lingwahe, ano naman ang mapapala ko kung maglilingkod ako sa Diyos? Maring ito po yung tanong at 2,000 years ago, ito rin ang tanong ni Pedro. Ano naman ang mapapala namin kung susunod kami at maglilingkod sa iyo? Tingnan natin Mateo. Atras po tayo, Mateo chapter 19, verse 27. Ang tanong ni Pedrong ito ay napakahalaga para po sa atin ngayon. Mateo chapter 19, verse 27. Babasahin ko po. Pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo, ano naman ang makakamit namin? Part ng pagsunod sa Diyos ay ang paglilingkod. Kasabi ni Pedro, ano naman ang mapapala namin? Kaya ito po yung pinaka-point ng sermon ko. Pero, bago ko po ibigay yung benefits of serving the Lord, ipapangaral ko muna yung qualification to serve the Lord. Parang sa mga nagtatrabaho sa government offices, bago mo maklaim ang benefits, dapat qualified ka muna. Okay, kaya una, qualification to serve the Lord. Ano ba ang pinaka-kwalifikasyon para magawa nating paglingkuran ng maayos ang Diyos? Ito po ay nasa Roma. Tingnan po natin. Roma chapter 1, verse 9. Roma chapter 1, verse 9. Roma 1, versikulo 9. Babasahin ko rin po. Medyo short po yung aking sermon, kaya medyo mabilis ang transition po natin. Verse 9, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking spirito sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. Ito ang patutuo ni Pablo, sabi niya, saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking spirito. Kaya ano po yung qualification para maglingkod sa Diyos? Dapat buhay ang iyong spirit. Dead cannot serve. Kaya kung buhay ang spirit mo, pwede mong paglingkuran ng Diyos sa iyong spirito. Kailan nabuhay ang ating spirito? Ito yung araw na na-born again po tayo. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pinaka-qualification para paglingkuran natin ng Diyos ay yung ating kaligtasan. Dapat naunawaan mo muna ang biyaya ng Diyos. Atras tayo verse 5. This time, kayo po ang bumasa. Roma 1:5, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Yes, ang mga apostol, naglingkod sila, sumunod sila sa Panginoong Hesus hanggang sa punto ng kanilang kamatayan. Ano po ang motivation? Ang biyaya ng Diyos. Ito po yung biyaya ng kaligtasan. If you understood the grace in your heart, naturally your heart will respond. Ano po yung response ng ating puso? We want to serve our Lord. Gusto nating paglingkuran ng Diyos na nagmahal at nagbigay ng kanyang buhay para po sa atin. Kaya dapat naunawaan mo muna yung biyaya sa iyong puso. Kapag alam mo ng biyaya, natural po yung puso mo, hihimukin kanya na paglingkuran ng
Diyos. Sa Lumang Tipan, mayroon pong tabernakulo. At ang mga Levita ang special na tinawag ng Diyos upang maglingkod sa tabernakulo. Sila po yung mga pari. Sa panahon natin, tayo na po yung mga pari. At ang qualification ng paglilingkod sa Kanya, tignan natin, Revelation chapter 1. Apocalypse chapter 1 verse 6. Sa Lumang Tipan ng mga Levita, ang mga tumayong pari na naglilingkod sa tabernakulo, ngayon tayo na po ang mga pari. Apocalypse chapter 1 verse 6. At ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya ang kalwalatian at ang paghahari magpakailanman. Amen. Tayo na po ay gaya ng mga pari na pwedeng maglingkod para po sa buhay na Diyos. But the Levites at tayo, ano po ang pinaka dapat mangyari muna? Atras tayo verse 5. Basahin niyo po ang verse 5, sabay-sabay. 3, 2, 1. Doon sa umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito ang pinaka-qualification para sa mga Levites, mga pari, at modern day pari, tayo ang naglilingkod sa Diyos. Dapat naunawaan mo yung umibig sa iyo. Siya na nagpalaya sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. As you all know, the Israelites, nung nasa Egypt sila, alipin sila ng Faraon. Ang Faraon ay simbolo ng Satanas. Pinaglingkuran nila ang Faraon for 400 years. Pero niligtas sila ng Diyos, inalis sa Egypt, pupunta sa Kanaan. Kaya pagkatapos pong maligtas, kailangan na nilang paglingkuran ng Diyos. Kaya doon na-coin yung term na saved to serve. Saved dapat bago maglingkod. Mali yung maglingkod para maligtas. Mali. Delikado po yan. Kaya save to serve. Kaya kung ligtas ka na, natural po na paglilingkuran mo. Dahil naunawaan mo na, siya na umibig at nagbigay ng buhay para sa iyo. Actually, sabi niya, siya ang unang naglingkod sa atin. Tama po? Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang maglingkod, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga natural, maglilingkod tayo. Kaya kung babasahin niyo ang Romans chapter 12, mula verse 1, ang intro nun, kaya nga mga kapatid. Isinasamo ni Pablo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, sabi niya, na inyong ialay ang inyong mga katawan na handog na buhay, banal, nakasiyasiya, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Bakit sinabi niyang kaya nga? Ang ibig sabihin nun, kung naintindihan mo ang Romans chapter 1 verse 11, kung naintindihan mo ang kaligtasan mo, kaya nga ngayon, ialay nyo na ang inyong katawan. Isang handog na buhay, anong gagawin natin? Ito ang gagamitin natin at maglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya my dear brothers and sisters, kailangan save ka muna para makapaglingkod ka. Ang paglilingkod, ang motivation, number 1, ay ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Si Jacob, naglingkod po siya sa Lumang Tipan, at ang motivation niya ay ang pagmamahal. Kaya ang paglilingkod ni Jacob ay napakasaya. Alam niyo po ba ito? Tingnan natin. Genesis 29 verse 20. Genesis 29 verse 20. Genesis 29 verse 20. At naglingkod si Jacob ng 7 taon dahil kay Raquel, na sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Grabing pagka-in-love talaga niya. Huh? Ano ito? Love makes serving fast and enjoyable. Kaya ang motivation ng ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, especially ang women's group, ay ang pag-ibig ng Diyos. Kung nagmamahal ka, madaling maglingkod. Sabi dito yung 7 years, ang bilis lumipas. Nararanasan natin ito sa mga naglilingkod na, di ba? Di mo napansin, Sunday, alas 5 na, nandito pa ako sa church. Nandun ka pa rin naglilingkod para sa Diyos. Bakit hindi mo nakita or naramdaman na mabilis lumipas ang oras? Dahil nagmamahal ka.
Kaya kung gusto nyong humaba ang buhay nyo, magmahal lang kayo. Yes po. Bakit? Pag nagmamahal ka, di mo mamamalayan ng oras. 70 years old ka na, feeling mo, 30 ka pa rin. Yes po. Ganun din po sa paglilingkod. You know what? Mamaya, serving the Lord will prolong your life. Alam niyo po ba yun? Mamaya yan, isa sa mga benefits. Kaya my dear brothers and sisters, especially sa women's group, I know ang dami niyong paglilingkod sa Diyos. Kaya sa mga hindi pa naglilingkod, I want to encourage you to serve your Lord. Okay? Ito ang punto ko. Kaya nakuha na po natin yung ating qualification to serve. Ang qualification, dapat save ka na. Dapat naunawaan mo muna ang pag-ibig ng Diyos. Gaya ni Peter, sa John 21, bago siya mag-launch ng kanyang ministry, tinanong muna siya 3 times ng Panginoon. Ano yung tanong? Minamahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Anong sagot niya? Yes, Lord. You know that I love you. Gusto mo nang ma-sure ng Diyos na naintindihan na ni Pedro ang pag-ibig. Naligtas na siya. At dahil ligtas na siya, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Kaya minahal na niya ang mga kapatiran at naglingkod na po siya. Kaya yan po yung number 1. Love should be the motivation of our service to the Lord. Pwede mong sabihin, at your service, my Lord, pero dapat mayroon pong talagang pagkaunawa ng pagmamahal sa iyo. Kaya okay na po tayo sa qualification. Kung qualified ka, pwede mo nang makuha ang benefits. Kaya ngayon, what are the benefits of serving the Lord? Marami po, pero magbabahagi lang po ako ng 4 kasi limitado yung ating oras. Ito po yung unang benepisyo. Ano naman ang mapapala namin, Panginoon, kung paglilingkuran ka namin? Ito po yung una. John chapter 12, Ebanghelyo ayon kay Juan, kapitulo 12, versikulo 26. John chapter 12, verse 26. Basahin po natin, John 12, verse 26, sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Napakaganda. This is the first benefit. Pag naglilingkod ka sa Diyos, pararangalan ka ng Diyos. Hindi lang sa lupa, kundi maging sa langit. May parangal, may honor. Napakahalaga. Habang nabubuhay tayo, we want to gain honor. Dapat may parangal tayo. Sa simpleng parangal, masaya ang ating puso. Ano yung parangal na ito? Sa simpleng pananalita, Roma chapter 14. Ito po yun. Romans 14, verse 18. Kaya number 1, ang unang benepisyo, pararangalan ka ng Diyos. Paano? Ito yung sagot. Roma 14, versikulo 18. Sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at tinatanggap ng mga tao. Kaya number 1, yung parangal na ito, magiging kalugod-lugod ka sa Diyos. Parang sa kanta, sabi ng Diyos sa iyo, you are the apple of my eyes. Wow. Kung ikaw ay parang twinkling, twinkling star sa mata ng Diyos, ay talaga po, malugod na lahat, pero pag Diyos ang nalugod sa iyo, napakasarap sa puso. Pangit kung nagagalit ang Diyos sa iyo, delikado. Pero sabi niya, nalulugod at hindi lang yung Diyos. Tinatanggap ka ng mga tao. Mahalaga po ito. Pag nagsiserve ka sa Diyos, simple lang po. Pag nakikita natin siya, halimbawa, tumingala tayo sa langit at hirap na hirap tayo, ganito lang ang Diyos sa'yo, thumbs up. Ito po yun. Nalulugod siya, thumbs up ka, kalugod-lugod ka sa Diyos. At sa mga tao, ikaw raw po ay katanggap-tanggap sa kanila. Tatanggapin ka. Paano? Time will come, marireveal ang sacrifices mo para sa kanila. Kapag nasa langit na tayo, we will know kung sino ang ng mga nag-serve, nag-pray para sa atin, tumulong hanggang sa makarating tayo sa kaligtasan, at kung sino ang nagtiyaga para ma-establish tayo bilang kapatid kay Kristo. Kaya nga, katanggap-tanggap ka. As you serve, you become selfless. Matututunan niyo po ito sa paglilingkod. Pag naglilingkod ka, of course, sa umpisa parang nagre-reklamo ka. Pero habang natututunan mo ang words of God, habang naglilingkod ka, hindi mo mamamalayan, selfless ka na. Anong ibig sabihin? Iniisip mo na lang lagi
ang Diyos at ang mga kapatid. At kapag ganun, natural kang magbabago. At kapag nagbabago ka, katanggap-tanggap ka sa mga tao. Napakaganda mong tignan sa mga kapatiran. Kaya dapat maglingkod lamang po tayo sa Diyos. At habang naglilingkod tayo, nabubuo ang katangian ni Kristo sa atin. Binanggit ko kanina, Matthew 20 verse 28, kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Yes po, our Lord, siya po ang pinaka-example ng paglilingkod. Naalala nyo, hinugasan niya ang paa ng mga alagad? Nagpakababa siya. And as we serve, ito po yung nabubuong ugali sa atin. It takes time nga lang, pero you become like the Lord. Ano po yun? Nagiging mapagpakumbaba ka. Ang nagpapakumbaba, later on ay itataas ng Diyos. Kaya yun ang parangal ng Diyos. At magiging kalugod-lugod ka sa mga tao. Pag ikaw po ay hindi naglilingkod at puro salita lang, hindi ito maganda sa paningin ng mga tao at ng Diyos. Tignan natin, Roma 16. Roma 16, verse 18. Roma 16, versikulo 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati, ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Pagkukunwari yung magsalita ka lang, pero hindi ka naman naglilingkod. Even me as a minister, chine-check ko ang aking sarili. I preach, but I still need to serve my dear brothers and sisters. Kailangan lahat tayo ay naglilingkod sa abot ng ating kapasidad. Kailangan maglingkod tayo dahil kung nagsasalita lang tayo without serving, ito ay isang pagkukunwari. We cannot, parang you do not walk your talk, sabi nga. Kaya dapat, habang nagsasabi tayo, maglingkod tayo, ikaw mismo dapat ay naglilingkod. Gawin ito para sa pangalan ng Diyos. At ang paglilingkod ay hindi lang po sa church, ha? Baka isip nyo dito lang sa church, hindi po. Tignan natin sa Colossus. Colossus chapter 3, verse 23 and 24. Colossus 3, versikulo 23 at 24. Ang punto ng chapter 3, ito po yung Christian household. Pero sa verse 23 and 24, sabi po dito, anuman ang iyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran nyo ang Panginoong Hesus Kristo. Ito, it really touched my heart. Bakit? Minsan nagba-Bible seminar po ako sa ibang mga churches. And then pag weekdays, kapag umaga, may mga kapatiran po talaga na nag-aalok sa bahay nila kakain. Kaya may mga nakaschedule. Unahan yan. Ako Monday magpapakain kay Pastor. Tuesday. Pero ito po yung na-inspire po ako. Hindi nila ako pinakain sa bahay nila dahil sa akin. Ano ang sagot nila? Kasiyahan naming maglingkod sa Panginoon. Naalala ko po ang verse na ito. Kaya nga, you can treat your brethren, gawin mo yun para sa Panginoon. Minsan kailangan yun. Brother, dami mong sakripisyo. Gutom tayo, lika. May parisan dyan. Yung mga simpleng ganon, you do it for the Lord. Kahit sa asawa mo, kayo kung may asawa na sa church, kung ano man ang tawagan nyo, mahal, kain tayo. Ililibre kita. Sige. Pero hindi dahil sa Diyos, ha? Kapag ganun, kahit may misunderstanding kayo, masarap kumain. Just do it for the Lord. Even other brothers and sisters, kahit may mga bata sa church at binigyan mo sila ng simpleng pagkain, you do it dahil sa Diyos. Napakagandang motivation. Okay? Kaya huwag mong maging kuripot. Huh? Napakaganda yung practice ng church natin. Sa mga churches, di pa pag may guest speaker tayo, we do our best to serve, not the speaker. We do that because we serve our Lord. Kaya nga,
Kapag sermon switching, masaya tayo. May mga minister na pumupunta. Inaasikaso natin yung minister. Why? Hindi dahil sa minister, but because we love to serve the Lord. Kaya naririnig ko po ito, kasiyahan po kasi namin na maglingkod sa Diyos. Kaya anuman ang ginagawa sa iyong asawa, maging sa iyong mga katrabaho. Kung gusto mong maglingkod at maayos sila sa Bible seminar, sometimes kailangang ilibre. Gumagawa tayo ng paraan. But we do that simply because we want to serve the Lord. And especially the church. Kung naglilingkod kayo, di ba? Ito yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 25:40. Yamang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid kong ito ay ginawa ninyo sa akin. Kaya ang simpleng paglilingkod, pagbibigay ng water, pagmamaneho sa mga kapatiran, halimbawa po, mayroon kang sariling kotse, at yung dadaanan mo naman may kapatiran, pwede mo po siyang isakay na pag Sunday. Yun ay simpleng paglilingkod po natin sa Diyos. Kaya sana patuloy kayong maglingkod, ano po yun? Kapag ginagawa mo to, pararangalan ka ng Diyos, hindi lang sa lupa, maging sa langit. Yan po yung number 1. Number 2, napakaganda, pag paglilingkuran mo ang Diyos, He will protect you, and then, iingatan ka niya sa kanyang makapangyarihang mga kamay. Tingnan natin, Daniel chapter 6. Aklat ni Daniel chapter 6. Daniel chapter 6 verse 16. Si Daniel naglingkod siya sa Diyos against all odds. Kahit siya po ay paratangan ng kung ano-ano, patuloy siyang naglingkod sa Diyos. At dahil dito, siya po ay itatapon sa yungib ng leon. Pero ito ang sagot ni Daniel. Sa hari, Daniel 6:16, 6, versikulo 16. Nang magkagay nag-utos ang hari at dinala si Daniel at inihagis sa yungib ng mga leon. Nagsalita ang hari at sinabi kay Daniel, ang iyo nawang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ang siyang magligtas sa iyo. At alam natin, naligtas dito si Daniel, hindi siya kinain ng mga mababangis na leon. Ano ang promise ng words of God? If we serve the Lord, He will always deliver and protect us. Yan po ang isang magandang kapalit ng paglilingkod sa Diyos. Iingatan, gagabayan niya tayo, at hindi tayo mapapahamak sa paglilingkod sa Diyos. Kaya dito po, kung babasahin niyo yung verse 22 at 23, itinikom ng Diyos ang bibig ng mga leon at nagpadala ang Diyos ng anghel para tulungan si Daniel. Habang naglilingkod kayo, mayroon kayong support. Hindi ka nag-iisa. Behind you, napakaraming anghel na mag-iingat para sa iyo, para sa iyong kapakanan. Kaya maglingkod lang po kayo. Hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Isa pang napakagandang talata, Exodus chapter 23. Dito papasok yung sinabi kong pahabain ng Diyos ang buhay mo. Exodus 23 verse 25. Exodus 23, versikulo 25. Sa first part, inyong sasambahin ng Panginoon ninyong Diyos. Sa English, you shall serve the Lord your God. Anong kapalit? At aking pagpapalain ang inyong tinapay at ang inyong tubig at aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. May isang brother, tapat siyang naglilingkod sa Diyos. Nagkaroon po siya ng bukol sa kanyang liig. Sabi ng doktor, cancer. Ilang taon po niya itong pinag-pray sa Diyos. Ang pray ng brother, Panginoon, sana tunawin mo ito para makapaglingkod pa rin ako sa iyo. Alam niyo po, tinunaw talaga ng Diyos. Nawala po yung bukol, and then sinabi ng doktor sa findings, hindi siya cancerous. Yung laman naging dugo. Grabe. Kaya yung brother, sabi niya hanggang kamatayan na to, Panginoon, maglilingkod ako para sa iyo. This is the work of God. Kasi, nakita niya ang verse na ito. Nakita niya ang pangako ng Diyos, pati yung tinapay at tubig. Ibig sabihin, hindi kayo pababayaan ng Diyos sa inyong buhay. He will provide the basic and necessary things for your life. Ano yon? Food and clothing. Itong mahalaga, sabi ni Pablo, kung may pagkain kayo at damit, masiyahan na kayo sa mga ito.
At habang naglilingkod po kayo, ilalayo kayo ng Diyos sa sakit. Sabi niya, magkasakit ka man, di ka niya pababayaan. Alam niyo po ba sa survey, there are 19,000 kinds of diseases around us. Pero di tayo tinatablan. Bakit kaya? Malakas yung immune system natin. Ano yung immune system natin? Ang Diyos. God is our weapon. Tandaan niyo po ito. Kaya maglingkod lamang po kayo sa Diyos. Pangako ito, pagpagawakan nyo, yung iyong tubig at tinapay, aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. Paano kung nagkasakit na ako? And that's why, ang motivation sa ating prayer, ganito, if it's your will na gumaling pa ako, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. And naturally, kung nakita ng Diyos sa puso mo na gusto mong paglingkuran siya, He will really prolong your life. Ngayon, kung ayaw mo maglingkod, di ko kayo tinatakot ha, ayaw mo na maglingkod. Gusto mo na magpahinga? Sige. Halika na. Magpapahinga ka na. Mapupunta ka na dun sa himlayan ng sukat. Manila Memorial. Kayo bahala. And that's why I'm really very happy. Nakikita ko yung mga senior, talaga, patuloy sila. Kahit nahirapan sila, pero in their own little way, naglilingkod sila. May nakita po ako, dahil mahihina sila. Anong ginagawa nila? Yung kainan po natin, naglalagay sila ng plastic. Yun lang gawain nila. Tagatupin ng church. Diba ang ganda? Kahit simpleng paglilingkod, I really appreciate kahit maliit na, dahil senior na nga sila. Kahit senior kayo, you do the little things and God will help you. And He can still prolong your life. Tandaan niyo po ito. Ano pa? Pag naglilingkod tayo dahil iniingatan tayo ng Diyos, alam niyo po bang may pangako sa aklat ni Malakyas na kapag naglilingkod ka, para kang kayamanan sa kamay ng Diyos. Malakyas chapter 3. Verse 17 and 18. Malakyas chapter 3. Verse 17 and verse 18. Tandaan niyo po ang verse na ito. Malakyas chapter 3, verse 17 and 18. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kaaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At minsan pa ay makikilala niyo ang pagkakaiba ng taong matuwid at ng masama. Ang taong naglilingkod sa Diyos at nang hindi naglilingkod sa Kanya. Sa Tagalog parang plain. Sa verse 17, kung titignan nyo sa gitna, isang natatanging kayamanan. Pero sa English version, like jewel. Para raw tayong mga diamante na iingatan ng Diyos. Pag may diamante ka po, napakamahal. Nilalagay-lagay mo lang sa tabi? No. Diamante yon na baka nakalagay sa lalagyan ng alahas at para mas maintindihan, mayroon po kayong iPhone 16 Pro Max. Bagong-bago. Anong feeling mo? Bagong-bago. Bigla halos mabitawan mo. Yeah. Ganun tayo iniingatan ng Diyos. Ganun ang puso niyang nag-iingat sa atin from the beginning to the end. Kaya nga pag naglilingkod kayo, ganun kayo tinitignan ng Diyos. Para raw kayong precious jewel. Ang isang napakamahal na alahas, ito ay nilalagay sa isang napaka-safe na vault. At kapag kinukuha ito ng may-ari pagbukas niya, ganda-ganda. Nagpapasaya sa kanyang puso. Have you ever thought about that? Na ganun kayo tinitignan ng Diyos kapag naglilingkod kayo sa Kanya? Kaya huwag kayong mapago. Puprotektahan, iingatan niya kayo. Bakit kayo nalulungkot pag nagsiserve? Ang pagsiserve ay para rin po sa inyo. Without you, God can do everything, actually. Pero bakit niya ito binibigay? Ito ay simpleng expression pa rin ng pagmamahal niya sa atin. Kaya ganun niya tayo tinitignan. Tandaan nyo, precious jewel sa kanyang kamay. Ulitin ko, kapag may mahalaga kang bagay, ingat na ingat ka. Di ba? Siguro kahit nasa kubeta ka, dadalhin mo yun. Kahit nakatulog ka, dadalhin mo iyon. Bakit? Dahil precious yon sa iyo. Kaya ang pangalawa, if you serve the Lord, iingatan ka niya sa kanyang kamay. Puprotektahan ka niya sa kanyang kamay. Pangatlo, awit 100. Gitnang bahagi ng Biblia, awit 100.
Awit 100, verse 1 and 2. Awit 100, verse 1 and 2. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Dito na papasok, habang naglilingkod, sa proseso po unti-unti, marirealize nyo ang salitang joy. Magkakaroon kayo ng kagalakan sa inyong puso. Serving others kahit sa lupa ay napakaganda. Di ba? Ito po ay source ng ating tunay na kagalakan. Lalo na kung pinaglilingkuran mo ang Diyos. Bakit? In serving, ulitin ko, nabubuo sa iyong pagkatao, Jesus muna, others, and huli ka na lang. Minsan, may mga kapatiran, alam ko ito, lalo na pagpaparating ang retreat, ang alala lang, paano na yung sa retreat, sa ganito. Yun na lang. Hanggang sa hindi pa pala siya naligo 3 araw na. Di ba? Kahit sa retreat. Dahil sa inyong paglilingkod, di mo na malayan, di ka pa pala naliligo. Dahil, ang puro isip mo, Panginoon, retreat, others. Nakalimutan mo ang iyong sarili. Pag uwi nyo, di ba plakda ka? Dahil inubos mo ang iyong effort, lahat sa mga kapatiran sa paglilingkod. But this is good. Di ba kahit pagod ka, fulfilling yung puso. Masaya kang naglilingkod. Tama po. Isa pa, ito rin narinig ko. Nung una, ako sa bago sa ministry, nag-aalangan ako sa mga 6 months pa lang. Yung medyo bago pa. Of course, naturuan na, pero 6 months, parang 1 year na lang muna ata, sabi ko. Pero ito yun. Meron akong experience, 6 months, 7 months. Anong sabi niya? Kagalakan kong maglingkod, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa kanila after ng retreat. Salamat sa effort nyo fighting. Pero anong sagot nila sa akin? Kagalakan po naming maglingkod sa Diyos. After hearing that, sabi ko, yes. Pag save na talaga, gusto niya talagang maglingkod, minsan nahihiya lang. Ano ang gagawin natin, mga kapatid? Kung iyon ay in-evangelize mo, gabayan mo. And in due time, 6 months to 1 year, akayin mo, gusto mo mag-serve? Isama kita. Una, saling pusa muna, sama ka sa pagluluto. Hanggang sa mabuo yung pusong maglingkod. Para magkaroon din po siya ng kagalakan naming maglingkod sa Diyos. Roma chapter 12. Roma chapter 12, verse 11. Roma chapter 12, verse 11. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Maalab. Kapag maalab, may kagalakan po ito. Kaya ano po ang resulta ng paglilingkod? Magiging joyful ka. Meron po ba dito, Sister Joy? Wala pa. Actually, ngayong araw, Sister Joy na kayo lahat. May kagalakan sa paglilingkod. Pero, Pastor, bakit minsan naglilingkod ako, saan yung puso ko nagre-reklamo? Bakit kaya? To the point, medyo nahuhusgahan ko na yung iba. Ito po yung dahilan. Kulang ka ng words of God. Bakit? Nakalimutan mo si Maria sa puso mo. Maria muna, then Marta. Kapag may sapat na salita ng Diyos, may kagalakan. Pero pag kulang ng salita ng Diyos, ito, pag naglilingkod ko at kayo at mapainit ka na, you stop for a while, exit ka muna, magbasa ka muna ng Biblia ulit. Okay? Kailangan mo muna ng fuel. Kailangan mo muna ng lakas. Bakit nagiging mapainit ka na? Kasi wala ka ng lakas. Pag nagtrabaho ka, una dapat may lakas ka. Kung wala kang lakas at nagtatrabaho ka, mas mabilis mag-respond hindi ang puso kundi yung bibig na. Kaya magpalakas ka muna. Kain ka muna. Exit ka muna, relax, and then, ano ba ngayon? Basahin ko ang Kawikaan. Anong araw ngayon? Sabay, pagkabasa mo sa Kawikaan, nandun na. Sasabihin niya, ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan. Ingatan ko. Kaya please, study your Bible, listen to many sermons bago kayo maglingkod. Lagi naming
Especially women's group, pag nagluluto, pag kayo ang naka-assign magluto, huwag niyong pabayaan ng words of God. Dapat makapagbasa, makapakinig pa rin po kayo. Kung di kayo nakapakinig ng live sermon, huwag kayong uuwi manood ng sermon. Okay? Kapag ganoon, magiging may strength. May kagalakan ng puso. Yun po yung formula. Mary muna bago Marta. Pag nagmarta ka at hinuli mo si Maria, sasabihin ng Panginoon, Marta, Marta, naabala ka sa maraming bagay. Iniisip ko nung sinabi ng Diyos ito kay Marta, ano kayang expression ng mukha niya? Sa tingin ko ganito, Marta, naabala ka sa maraming bagay. Si Maria, pinili niya ang tama. Kaya ayaw ng Diyos na ganun din. Isipin niyo, pag kayo ay mapainit ng naglilingkod, gaganon ng Diyos. Kaya exit ka muna. Kalmahin ang sarili. Kahit ano ang ganda ng ating ministry, kapag may natisod, hindi ito maganda sa harap ng Diyos. But it takes time. Ito ay naituturo sa inyo. Maaari nagagawa mo ngayon, but now you learn. And that's why you apply. And then tignan mo, pag na-apply mo to, magiging masaya ang puso. Kung ako ang maglilingkod, gusto ko masaya yung puso ko. Okay? Kaya may kagalakan. Bakit? Really, it's really nice to serve the Lord and the brethren. Source ito ng kaligayahan. Kung ikaw po ay tamad, walang mag-aalab na puso dyan. Ayaw ka ng lahat kung tamad ka. Yes po, walang gusto sa tamad. Di ba makita mo lang yung tamad, naaasar ka na? Titingin sa anong ulam? Anong oras na? Di ba? Walang kakampi ang tamad. Anong ulam? Yun lagi, anong oras na? Nakahilata lang, di ba? At nakikita mo, ang laki ng tiyan. Kaya laki-laki ng tiyan mo eh. Bakit? Tamad. Kaya my dear sisters, words of God at maging maalab kayo. Kahit senior anumang edad, hindi dito pinag-uusapan ng youth ka, mothers ka, hindi. Forever youth tayo sa harap ng Diyos dahil may buhay na walang hanggan. Kaya mag-serve lamang po kayo. Panghuli, Matthew 20. Pang-apat na po, panghuli, Matthew 20, verse 26 and 27. Ito yung isa pang benepisyo. Mateo, Kapitulo 20, versikulo 26 at 27. Hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila, ay kailangang maging lingkod ninyo. At sino man sa inyo na nagnanais maging una, ay kailangang maging alipin ninyo. Ano po yung pangako dito? If you serve God, you will be great in heaven. Okay? Kailangan, kung gusto nyong paglingkuran kayo sa langit, ngayon pa lang, maglingkod na kayo. Magkakaroon ng kabaliktaran sa mga kapatiran. Siya na nag-serve ngayon, paglilingkuran siya sa langit. Siya na hindi naglilingkod, baka siya yung maglingkod sa langit. Kung ako sa inyo, ngayon kayo na maglingkod. Pangako ito ng Panginoon. Lucas chapter 12. Tingnan po natin. Ganito kikilalanin yung paglilingkod mo. Lucas chapter 12 verse 37. Lucas chapter 12 verse 37. Basahin po natin, sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Mapapalad ang mga aliping iyon na badatnan ng Panginoon na nagbabantay kapag siya ay dumating. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bibigyan niya ang kanyang baywang, sila'y papaupuin sa pagkainan at siya ay lalapit at paglilingkuran sila. Pauupuin ka raw. Paglilingkuran ka raw kapag sa lupa ikaw yung naglingkod. Anong ibig sabihin? If you serve God here in this earth, you will be great in heaven. Ito yung formula. Kung gusto nyong itaas ngayon, maglingkod ka muna. Kaya napakahalaga po talaga ng paglilingkod. Ini-encourage ko po ang mga kapatiran kung kakaligtas mo po, maybe after 6 months to 1 year, please, maghanap kayo ng pwede nyong maging parte sa church. Maglingkod tayo. Kapag naglilingkod kayo, mapapalapit ang puso nyo sa mga kapatiran. Hindi po maganda na pagkatapos ng sermon paglinggo, uwian na. Uuwi ka na kaagad. Kapag ganon, matagal yung puso mong lumapit sa kapatid, sa puso ng iba. Kaya nga, ito po yung suggestion ko. Kung may 6 months ka na or 1 year na sa church, please,
I-engage mo yung sarili mo sa mga paglilingkod. Lagi nating sinasabi, God is good, di ba? Ano bang ibig sabihin ng God is good? Sa paglilingkod, really, God is good. Ito po yung ibig sabihin ng God is good. Hebrew chapter 6 verse 10. Hebrew chapter 6 verse 10. Hebrew chapter 6 verse 10. Sa unang part, sabi, sapagkat ang Diyos ay hindi masama. Sasalin sa English sa ibang version, God is good. Bakit? Hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, na sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Ano yung God is good? God will repay lahat ng pagmamahal at paglilingkod nyo sa Kanya. Anong ibig sabihin? Tutumbasan niya ito. Kaya nga mabuti siyang Diyos, hindi niya kinaliligtaan ang bawat mumunting sakripisyo nyo, ang bawat pagmamahal nyo at paglilingkod sa mga brothers and sisters. At the end of the day, masasabi natin talaga, God is good. Kaya patuloy lang po tayong maglingkod sa Diyos. At habang naglilingkod tayo, napapagod tayo. Pero sabi niya dito, hindi niya kaliligtaan lahat ng sakripisyo nyo sa Diyos. Kaya, ano po ang suma total? Serve the Lord your God. Paglingkuran nyo ang Panginoon, binigay ko po yung qualification, dapat save ka, at 4 na benefits. Tandaan nyo po yung 4 na benefits na yon, at tuloy-tuloy makapaglilingkod tayo sa Diyos. Ano po ang pinakahuling talata ko? Tingnan po natin ang unang Korinto. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Dapat ganito lang ang ating buhay. Unang Korinto 15, versikulo 58. Tandaan niyo po, lahat ng paglilingkod niyo at pagmamahal sa mga brothers and sisters, hindi ito makakalimutan. Verse 58, basahin po natin sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hindi mawawalang kabuluhan. Everything will be accounted for. Pagharap nyo sa Diyos, matatanggap nyo po ang putong ng kaluwalhatian. Kaya sa aking minamahal na mga brothers, and of course, women's group, mga sisters, tandaan nyo, let us serve the Lord. Dapat mayroon tayong ginagawang paglilingkod para sa Diyos, para sa church, at para sa mga ligaw na kaluluwa na gusto nating akayin tungo po sa kaligtasan. I hope yung sermon ko ay nakapagbigay uli ng encouragement sa inyo para pag-uwi nyo, makapag-serve kayo patuloy sa church na dinadaluhan po ninyo. Maraming salamat. Should I have closing prayer or mamaya na lang? Mamaya. Marami pong salamat. Sige po, enjoy your fellowship.